Hello mga best, kumusta naman kayo dyan? So, sa bago kong video, meron ako nabasa doon na si Afam daw, sabi ni Afam, pag sa kasal daw, sagot daw ng bride. At halimbawa, yung honeymoon naman daw sa kanya, kung pag ano daw, pag pumunta daw si girl doon sa kanila, sagutin daw ni girl. Tama nga. Kuripot nga naman si Afam. O kaya bakit sinubukan niya best kung anong reaction mo, anong masagot mo sa kanya, sa tanong niya. Baka marami din kasing paraan yung mga Afam paano nila sukatin yung ugali ng isang babae. Pero kung talagang kuripot si Afam, ay nasa sayo na yan best kung gusto mo ba ang ganitong klaseng ugali. Samantalang meron kang maraming pagkakataong makatagpo ng mas okay sa kanya. Ito ang advice ko sa iyo, kung hindi ka komportable sa kanya, kung medyo matagal, gaano na ba pala kayo katagal best ng Afam mo? Kung matagal na kayo at lagi pa rin siyang ganyan, naku, balot-balot ka na. Kasi nagbibigay lang ng problema sa iyo yan. Imbes matutuwa ka dahil may Afam ka, ipasaway naman pala. Pero kung okay naman sa yung ganong sitwasyon, para sa akin, bakit ko naman papatulan masyadong ganong Afam? Samantalang mayroong kang kakataon makahanap ng mas okay doon. So, piliin niyo yung Afam. Hindi naman sumukat ang pera at umaasa tayo sa kanila. Sa totoo lang, Mr. ko, hindi naman mayaman yan. Pero hindi yan nagsasabi ng katulad ng sinabi ng Afam mo, guys. Kasi pag mahal ka ng Afam mo, kahit gaano pa yan sila kahirap, para sa kanila medyo mahirap sila kasi wala silang maraming pera. Kahit konti lang yung pera nila, humanap talaga sila ng paraan na hanggat maaari sila yung gagastos best. Ganun yun. At hindi na yan magsabi ng ganung salita. Si Afam mo, marami natang experience yan before. Or kaya gusto kanyang sukatin kung ano masagot mo. Or kaya baka ganyan talaga siya best. Kuripot. Kung hindi mo siya type, yung ganyang ugali, naku, subukan mo kayo, wag mo siyang i-message. Kasi minsan yung mga Afam, pag lagi yung i-message yan, naku, maabuso na yan. Pero kung bigyan mo sila ng chance na wag kang mag-message, kaya wag kang mag-reply ka agad sa mga mensahe niya, sa mga message niya, tingnan mo kung hahanapin ka ba. Kasi marami ding Afam na kung hindi ka unang mag-message sa kanila, walang pake. Ibig sabihin, hindi ka ganun ka-importante, best. Kung minsan may mga Afam na matagal makapag-reply at nagpaliwanag naman yan, ibig sabihin, importante ka. Pero yung wala man lang paliwanag, ang tagal mag-reply, mag-message man lang siya kung may tanong ka, ay kaburing gid ang ugali gid nang yan. Wala sa Bisaya pa, wag ay matasaning mo na anak ba. So maghanap ka ng ibang best kung feeling mo napagod ka na sa ganyang ugali. Masyado naman si Afam, feeling ni Afam na marami, sa totoo lang, sa totoo lang maraming Afam ganun best. Ganun, maraming Afam na ganun, ugali. Pero marami ding Afam na, katulad ng sinabi ko, na kahit kunti lang pera nila, sinisikap talaga nila na sila yung gagastos. At yan ang piliin nyo. Huwag kayong mag-decide kaagad na, oh, okay siya na kasi foreigner siya. Ang tanong, komportable ka ba? Pag ganyang ugali ang makasama mo for life, para sa'yo, okay ba yun? Ang ganyan, kung halimbawa, ganyan talaga ugali niya, best, naku, medyo kilabutan ka na ng kunti dyan. Kasi pag ganyan ugali niya, pag halimbawa, dalhin ka sa country nila, tapos sabihin mo, honey, kailangan mo pala ng pera kasi tulungan ko yung family ko. Kailangan nila ng financial help. Naku, yung kayo nga, yung naniligaw pa nga siya sa'yo, pakitang gilas pa nga dapat, ikaw nga gagastos. Ngayon pa kayo, naasawa ka na, at kaya nasa country ka nila, para sa kanya, dami kasing bayarin para sa ibang Afam, hindi basta-bastang nahanap yung pera. So, gagamitin lang yan sa talagang importante. O, pag gano'n ang naasawa mo, ngayon pa lang sabi, ikaw ang gastos sa kasal. Ikaw ang gastos sa kasal. Parang ikaw yung namilit, best. Parang kayong talagang may gustong pakasalan ka. Excuse me, huwag nyo namang ibigay nyo na yung sarili nyo na parang wala ng ibang Afam. Samantalang ang daming Afam, best. Naku. Huwag kayong basta-basta mag-decide na siya na. Kung feeling nyo hindi kayo komportable, maghanap kayo ng iba. Maghanap ka ng iba, best. Yun ang sabi ko sa iyo. Para iwas stress, subukan mo huwag siya masyadong replyan. Subukan huwag mo nang i-message yan. Tingnan mo kung hanapin ka ba. Kung hindi ka hanapin, naku, ibig sabihin hindi ka importante niyan. O sino din siya para bigyan mo ng importante. Maghanap ka na iba, ibigay mo yung time and effort mo sa iba na deserving dyan. So, maraming Afam. Kaya, and pray to God lang. Kasi pag hindi pa right time, hindi talaga darating yan.
If it's the right time, dako kahit hindi right time para sa'yo, pag right time na para ni Lord, darating yan sa ayaw mo man o sa hindi. Kaya just pray to God and huwag niyong ibigay masyadong don't settle yourself for hindi ka naman sigurado. Huwag kang masyadong mag-decide na okay, siya na lang kasi foreigner at baka hindi na ako makakahanap ng iba. Bakit hindi ka makahanap, best? Siya lang ba ang nag-iisang afam? Ang daming afam, best. Ang daming afam. Kaya, yung iba, nagkasawaan na nga. Kaya, huwag kang masyadong dyan. Concentrate kung pasaway lang naman ang binigay niya sa'yo. Maghanap ka ng iba. Enjoy your life. Remember, ang daming afam. Kaya, at huwag mo hayaan na mamaliitin ka ng mga afam dyan. Maraming afam dyan, best, na minamaliit kayo. Lalo na pag alam nila parang uto-uto. Sakit man ang magsalita. Hindi yan sakit lang magsalita. Kung totoo talaga yan. Kung walang nakapagsabi sa inyo ng ganyan. Totoo yan. Na halimbawa, kung sunod